Part Sana 9 ni Saldico, BP Sara, ipapatumba. Naku po. Ito ang malupit na balita ho ngayon. At itong kumakalat na video ng pagka-aresto daw di umano ni Saldico. At itong video ni Saldico ay tinawag na AI ni Ombudsman Putang Inang Remulla. Diba nga? Ang video ni Saldico ay tinawag na AI ni Putang Inang Remulla. Bagay no? Bagay maging middle name ng mga Remulla yung putang ina eh. Oy, kamusta kayo ha? Puro lang live ang mga nagawa natin. Wala tayong nagawang mga vlog ngayon. At ngayon, vlog na ito. Ngayong Anueb. Oo, etong napakatindi itong pag-uusapan natin dito sa part 9 ni Saldico na etong si BP Sara ay talagang pinagpaplanuhang ipatumba. Nako. Dati pa naman din ho nating nalalaman na etong si BP Sara Duterte ay talagang gustong gurgurin, gustong ipatumba. At si BP Sara Duterte din naman ang nagsabi noon na may plano siyang gurgurin kaso hindi umubra or hindi natuloy. 'Di ba? At yun nga naglabas ng pahayag itong si BP Sara na kung sakaling siya ay ipatumba nila Marcos Jr. at Romualdez at ni Lisa Araneta Marcos ay may tutumba din or may papatay din kay Marcos Jr., Lisa at Romualdez. At dati pa ho yung issue na yan. So ngayon naungkat na naman. At ito yung mga papanoorin ho natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon kung ito ba ay may katotohanan o wala. At ito po ay lumabas sa isang video, video ho na ipapakita ho natin maya-maya lamang. At bago dun, pumunta muna tayo sa mga re-reactionan natin at iba't ibang mga dapat nating ituwid na mga ka-fake newsan at kabalahuraan ng mga dilawang kapwetan, kakabwet at mga pulangaw. At kung ano-ano pang mga balita ngayon sa bansang Pilipinas. Oy guys, pakishare po ito ha. Pakishare po itong vlog na to at para malaman pa po ng iba pa nating mga kababayan at para alam din ho nila. Talagang desperado na talaga sila no? Kasi biruin mo halos 2 taon na nilang binababoy or sinisiraan ng mga Duterte pero hindi pa rin matablan-tablan. Hindi pa rin mapatumba. Hindi pa rin mapabagsak ang mga Duterte. Ni kaperanggot na sira, hindi pa rin magawa-gawa nila. Sa halip ay mas tumataas pa ho ang tiwala ng taong bayan dito sa mga Duterte. Grabe talaga, iba din. Kaya ngayon ay desperado na sila at ang isa na lang talagang kanilang alas na pwede nilang gawin para tuluyan ng pabagsakin ang mga Duterte ay itong itumba or patahimikin na si Vice President Sara Duterte. At bago tayo mapunta doon dito muna tayo. Yan, katulad na lang ho nito. Putang ina. Akalain mo yon, may sarili kayong survey. Bagong Pilipinas Chronicles. PBBM pinakapaboritong kandidato. PBBM pa rin ang nais ng taong bayan. Ang mga Pilipino, si BBM pa rin ang nais maging presidente sa 2028 ayon sa BP Chronicles Survey. Tanginay ba talaga kayo? Ayusin ko nga lang bangko ko. Iba kayo? Oo. Biruin mo. Bukod sa may superpowers na si Marcos na nakakausap niya yung tatay niya at may kapangyarihan din siyang magkaroon ng schedule yung bagyo sa Pilipinas. Puta na may sarili din kayo survey. Lahat na lang may sarili. Si Marcos may sariling mundo. May sariling survey din pala.
77%. Tapos kay BP Sara 22%. Grabe na, ang lala nyo na. Kakaiba na talaga ang ano, damay-damay na ba talaga? Oo, kung may pagka-baliw-baliw yung leader nyo, pati ang mga nasa baba nito dapat maging baliw din. Ang lupit. Ano nagkaroon sila ng mabilisang survey, no? Akalain mo yun, may ganun pala ka. Oo, may survey silang ganito. In fairness, ang taas ng survey dito ni BBM, ha? Ang taas ng survey dito ni BBM, ha? 77. Sa inyo na niyan, Luka Doncic, NBA player. Grabe, ang lupit. Kakaiba to. Ewan ko na lang, ba't wala eh. Ganun talaga siguro. Damay-damay na lang eh. Wala sa katinuan yung presidente nila, kaya pati siguro yung mga followers ganun din. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Dumadami na kayo. Wala naman kayong matris pero dumadami kayo. Dumadami ang mga may saltik sa utak sa Pilipinas. Lalo na yung mga supporters ni Marcos Jr. Ano ba naman yung mga supporters mo, Marcos? Kung hindi adik, may saltik. Hey. By the way, no. O, dito naman tayo. Eto pa isa. Oh. Sabi niya rito, tuloy natin impeachment trial ni BP Sara kasi nagaantay yung tao. By Senator Erwin Tulfo. Hindi ko alam kung totoo po ito pero galing po ito sa MP. Hindi ko lang alam kung anong Facebook page yan. Pero yan, MP ang pangalan ng Facebook page. At kung totoo man po ito, ito ang komento ko dyan. Alam mo, Senator Erwin Tulfo, alam naman din namin talaga na kayo yung magiging pambato ni Marcos Jr. sa 2028. Gawa ng nagasgasan na or matagal ng gasgas. Parang napulbos na sa kahihiyan etong si Romualdez. Kaya kayo yung napupusuan ng administrasyon na ipanglaban nila sa kay Vice President Sara Duterte bilang presidente. Kayong mga Tulfo, kung hindi ang kuya mo na si Erwin Tulfo na di umano may kabit ngayon, ikaw, the Bendalo. The Senate of the Bendalo. The Senator of Bendalo. Ha? So etong mga Tulfo kasi, at yung mga Soto, di pala, yung mga Soto kasi sa yan eh. Pero abangan nyo yung video ko dyan kung sino talaga yung may kabit. Oo, kasi may mga na ngayon, Viva Max Babe daw na inopera ng 250k. Alam ko yan. May alam ako dyan. Ilalabas natin yan. Mamayang hapon yung vlog ko, ha? Ilalabas natin. Dito muna tayo. Alam nyo, sige, okay lang na ituloy nyo yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, kapag kung sakaling makapasok yung impeachment na yan, wala na kayong kahirap-hirap na talagang maaaring manalo na kayo sa pagiging presidente. Dahil wala na kayong matinding kalaban, dahil na-impeach niya si BP Sara Duterte. Pero huwag kang magpakampante. Kung sa oras man na ma-impeach nyo talaga si BP Sara Duterte, marami pang pwedeng ipangtapat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ha? At yung alam naman namin yun na talagang yan talaga yung plano nyo. Dahil kayo yung dadalhin ng administrasyon para maging para tumakbong presidente sa 2028, para lumaban kay BP Sara Duterte. Kasi ngayon mga banateros, Tulfo, Soto, ano pa bang mga kilalang apelido ngayon? Pwede rin Gibara. Pwede rin Gibara. Hindi, Tulfo, Soto, yang dalawang apelido na yan, at saka si yan pala, pangatlo yung Aquino, yung si Bam Aquino. Ang mga pwedeng lumaban kay Vice President Sara Duterte. Ewan ko si Risa Ontiveros kung saan pupulutin yun. Oo, baka pulutin na naman sa kangkungan yun, ha?
hayaan nyo na. Hayaan nyo na siya mangarap. Minsan lang yan. Pagbigyan nyo na, libre naman yun. So sila. Kaya ngayon, nagtutulong-tulong sila para pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Kasi itong si Tito Soto, hindi ko lang alam kung sino dyan na gusto nilang hindi ko alam kung sino sa Soto, kung si Biko. Pagkakaalam ko si Biko kasi medyo bata pa kaya hindi pa pwede. Pero alam naman din natin na itong si Tito Soto ay may ambisyon din. Tumakbo nga yan, di ba? May ambisyon din sa pagiging presidente. So hindi natin alam ang etong mga Soto ang napupusuan naman na dalhin ng mga dilawan or mga pinklawan. Tapos si Bam Aquino. Tapos eto naman sa administrasyon. Kaya ngayon nagtutulong-tulong sila at usapang impeachment na naman. Parang nga naman na sila na lang yung maglaban sa darating na 2028 presidential election. So, abangan na lang natin kung paano sila talunin ni BP Sara. Nag-aantay yung taong bayan. Putay na nyo, puro kayo taong bayan eh. Wala nga kaming pakialam dyan sa impeachment na yan. Kung may dapat ma-impeach dito, si Marcos yun, hindi si Sara, ulul. Tigil-tigilan mo kami, Bendalo. Sayang lang to, no? Nanginayang ako dito sa mga tulpo, sa totoo lang. Sobrang inidol ko talaga. Hindi, promise. Hindi pa ako nagsisinungaling. Sobrang inidolo ko sa katapangan nitong mga tulpo. Ang natitira na lang nakapiranggot ngayon na iniidolo ko si Ben Tulpo. Kasi medyo may palpak din na minsan salita si Ben eh. Pero siya na lang din talaga yung isa sa mga sinusubaybayan ko. Pero Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, wala nga. Sa totoo lang, nawala yung ano ko sa kanila. Talagang alam yun, at alam ko rin na may yung ibang mga tigahanga diyan ng mga tulpo noon, 'di ba? Talagang sobrang bilib tayo dito sa magkakapatid na 'to. Pero nung pumasok na sila sa politics, wala na, naging politiko na. Ito yung maituturing mo ng ito yung matuturing mong kinain ng sistema ng politiko. Etong si Erwin Tulpo at Rapi Tulpo. At yan, ayon pa yan sa mismong ayoko na sabihin. Soon nasabihin natin yan. Mr. Bendalo. Eto naman. Eto na. Disclaimer. Etong picture na to ay nakuha ko po sa post ni Mike Defensor. Ni Congressman Mike Defensor. Akin lang kinuha at para maipakita ko sa inyo kung kayo po ba isang ayon dito sa post na ito. Ang nakalagay po, Mafia Government. Saldico Martin Romualdez Saldico. Lisa Marcos and Martin Araneta. So ito po yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos. So ito na. 25 billion at 52 billion budget ng gobyerno, DPWH, ETC. Tapos versus revenue. Revenue ng gobyerno, Customs, BIR at DA. Grabe, no? Biruin mo 11 billion custom, 9 billion asukal. Putay na, pati si Bayaw nabihiyayaan. Parang gusto ko na lang tuloy maging bayaw si Marcos. Ang sarap mong maging bayaw. Ang sarap maging bayaw ni Marcos Jr., no? Totoo lang, ang sarap niya maging bayaw. Biruin mo yan, no? Tanginang yan, instant billionaire ka. Nakakahinga pa ba kayo? Siguro yung hinihigaan nitong mga to, pera. Hindi kayo magka-rashes kayo niyan? Pati yung betlog mo, baka mami, baka magkapantal na yan, ha? Ang lupit, no? Talagang sakop na sakop eh. Oo, talagang hakot na hakot nila. Mapa-anak, mapa-asawa, mapa-bayaw, mapa-kapatid, mapa-pinsan. Ang lupit.
Pero ako naniniwala ako na yung mga naririnig nating mga sinasabi na kaya napapasunod ng gobyerno si Saldico, 3 years nilang 3 years nilang pinakinabangan, 3 years nilang kasama yan, 3 years nilang pinagkatiwalaan si Saldico. Naniniwala ako doon sa nagsasabi na kaya napapasunod si Saldico dahil ito ay isa talagang ututo, or sa madaling salita, etong si Saldico ay mahina ang utak. Kasi hindi may may punto eh. Kasi kung ikaw matalino kang tao, putang ina, hindi ka susunod sa ganitong nakawan na to. Unang-una, ikaw lang yung hindi nila kamag-anak dyan sa grupo na yan. Magkakamag-anak yan Si Sandro Marcos, Romualdez, Lisa, yung kapatid ni Lisa, si Marcos Jr., pang-anim si Saldico. Kaano-ano nila si Saldico, 'di ba? Hindi nila yang kadugo si Saldico. So doon pa lang, hindi mo na naisip na maaaring kang ilaglag ng mga yan dahil lahat sila magkakamag-anak. So doon ko napagtanto na sobrang hina ng utak ni Saldico. Doon ko napagtanto yun dahil biruin mo, lahat nga ng nakapaikot sa kanya magkakamag-anak yun. Bakit ilalaglag ba ni Lisa Araneta Marcos ang asawa niya? Hindi. Ilalaglag ba ng bayaw? Maaari, pwede. Siguro 50 to 25% pwede mangyari yun. Ilalaglag ba ni Romualdez ang pinsan niya? Pwede rin. 50 to 25% pwede mangyari yun. Pero ang pinakamalaking hinala talaga dito, ang pinaka talagang real talk dito, si Saldico, kaya bang ilaglag ng mga ito? 101% kaya. At ayan na nga ngayon. 'Di ba? So doon pa lang, kapag ikaw ay kung ikaw yung sa kalagayan ni Saldico, mapapaisip ko utang ina, hinudas nyo nga yung mga Duterte. Tapos pag nanakawin nyo ko ng bilyong-bilyong pera, hindi nyo rin ba ako huhudasin? 'Di ba? Mapapaisip ka nun. Kaya naniniwala ako dun sa nagsasabi na itong si Saldico ay talagang mahina yung kokote dahil napasunod ng mga to. Grabe Mafia ng gobyerno. The mafia of government mafia. Oo, intindi. 25 billion, 52 billion, wala pa to ha, wala pa tong mga to diyan sa usapan na yan. Wala pa to. Itong papakita ko sa inyo. Yan Yan. Wala pa ho yan ha. Wala pa ho yung mga yan. Yung pinapakita ko sa inyo na yan ayan ha. Yan. Wala pa ho yan, partida. Wala pa yung 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129 billion, 89 billion. Nasabi nila ibabalik na daw nila yung 60 billion dito. Hanggang ngayon wala pa rin. 62 billion, 62 billion, 62 billion, 62 billion, 370 billion. Wala pa ho yan sa usapan na yan. Wala pa ho yan dito. Hindi pa yan kasali. Ang dami pa. Diba? So ngayon, kagaya na sinabi ko, sino ang deserve na ma-impeach? 'Di ba? Si Marcos. Dito pa lang deserve na. Diyan pa lang deserve na. What if pa dito? 'Di ba? Utang inang 'yan. Ganyan kalupit. Tapos yung mga loyalista diyan, proud kayo? O baka naman naikinabang din kayo. Hindi. Ganito. Proud kayo, lalong-lalo na yung mga vlogger ng loyalista. Proud kayo. Baka napakinabangan nyo to. Hayaan nyo. Soon. Maano nyo rin yan. Magagamit nyo rin yan soon. Yung mga binayad sa inyo ngayon, magagamit nyo rin yan soon. Pang piyansa. Kasi nakaipon lang yan biglaan lang yan ngayon, happy muna kayo. Soon, meron na yung, basta magugulat na lang kayo. Yung kinita nyo ngayon, ubus yan. Ay, ako nagsasabi maniwala kayo sa akin, mga dudong dadang. Maniwala kayo sa akin.
Naniwala kayo sa akin, talagang talagang magkakatotoo yan, ha? Oh, so dito tayo. Eto na. Ay, eto rin pala. Etong dalawang kupal na to, tatakbo din ata sa 2028. Trillanes, suportado si Torre. Sakaling tumakbo bilang senador sa 2028. Torre naman. Torre naman. Torre, wag mo nang dagdagan yung kasalanan mo sa bahay. Wag mo nang dagdagan yung inis mo sa Pilipinas. Ha? Wag mo nang dagdagan yung inis ng tao sa'yo dito sa bansa natin. Please lang. Wag ka nang tumakbo. Bukod sa sasayangin mo lang yung pinagkakitaan mo nung kagaguhan mo, nung napapakinabangan ka pa ng administrasyon. Bukod sa masasayang yan, hindi ka rin mananalo. Etong kupal na to, di nga nanalo. Ikaw pa kaya? Sino ka? O, pustahan tayo. Tumakbo si Trillanes, senador. Etong dalawa, tumakbo to. Tingnan natin kung sino mananalo sa inyong dalawa. Pupulutin ngayong kangkungan. Maniwala kayo sa akin. Pero siguro mas maganda para medyo may katutuwa naman na mangyayari or katatawanan na mangyayari. Tumakbo kayong dalawa. Trillanes tsaka Torre. Mag-tandem kayo. Si Trillanes, president. Si Torre naman ng vice president. Dali! Para naman kahit papaano may kami. May laruan kami. Oo, may laruan naman kami. Sige na, Trillanes. Oy, sa lahat ng makakapanood po nito, pakikat po itong video ko na to. Pakisend kay former Senator Gunggong Trillanes at kay Diwata Torre. Pakisend po itong video na to na nananawagan po ako na tumakbo sila sa 2028 election. Ang presidente, bahala na sila kung sino presidente sa kanilang dalawa. Wala kami pakialam. Basta gusto ho namin tumakbo po kayo, ha? Senator Trillanes tsaka Torre. Oo, putang ina, dalawang tite. Inama, oh. T, oh. Dalawang tukmol, dalawang tanga. Letter T, pareho silang Oo. Ang maginda nyo, dialogo nyo or tinatawag na yung mga parang bigkas. 'Di ba si Pangulong Duterte, tapang at malasakit, 'di ba? Si Pangulong Duterte. O sa inyo ganito. T, gapagtanggol ng katangahan. T, tigapagtanggol ng mga na may mga trililing. Oo, dapat ganun. Nagsisimula lagi sa letter T. Ang gandang match. Ang gandang tandem nito. Ito na atang pinakamagandang tandem sa kasaysayan. Etong dalawang to, Trillanes at Torre. Ang dalawang kinakainisan ng bansang Pilipinas. Kung i-imaginein mo, no? Oo, kung i-imaginein mo to, kung ako'y sa kalagayan nila, bakit pa ako tatakbo? Hoy Torre, alam mo inuuto ka lang ni Trillanes, huwag kang magpapaniwala dyan. Hindi ka mananalo. Kahit tumakbo kang mayor dyan sa inyo, laglag ka. Kung saan ka man pwedeng tumakbo. Ha? Huwag kang magpapaniwala dito, yung sarili niya nga, hindi niya pinapaniwalaan tapos maniniwala ka. Di ba? Isipin mo maigi yun. Sarili niya, hindi niya pinaniwalaan, ikaw pa kaya? Utangin na. Kung sarili niya nga, hindi niya napanalo, ikaw pa kaya? Kaya tigil-tigilan mo, Torre, ha? Masyado ka ng kota. Oo, masyado ka ng kota. Marami nang galit sa'yo sa bansang Pilipinas. Baka ay persona non grata ka sa buong Pilipinas. Magtumakbo ka pang senador. So tutusin, ikaw na nga yung logo ng ikaw na nga yung ginagawang pang takot ng daga sa bahay. Nilalagay na nga yung mga picture mo kung saan sulok-sulok eh. Wag mo nang antayin na yung picture mo ay ipanakot sa mga makakaliwa.
Ay, naku, kawawa naman tong dalawang to. Sige na, tumakbo na kayo. Oo, tumakbo na kayo sa 2028 ha. At antayin namin yan. Magandang laban niya, magandang tandem nyo, dalawang tanga. Dalawang tanga sa isang grupo. Ang galing. Ang galing. Saan na tayo? Dito na ata. Dito ba tayo? Ito naman. Ito. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, buti pa itong si BP Sara laging fresh ang muka. Yung isa parang ispakol. Ano to? Espasol. Ay! Yung isa parang espasol. Nasa kapal ng makeup, matakpan lang na mukhang positive. Totoo ba to? Sinabi to ni Attorney Rowena Guanzon. Gago talaga to si Attorney. No? Pero totoo naman eh. Ako po nakita ko ng personal si BP Sara Duterte. At nandiyan yan sa cover photo ko. Dito sa YouTube, nakikita niyo yan dyan, di ba? Nakita ko yan ng personal at ilang beses ko nang nakita yan. No? Sobrang ganda. Promise. Oo. Buti na nga lang talaga, hindi kami nagpangabot niyan. Kapal. Kapal mo, Jay. Oo, buti mas matanda siya sa akin, no? Kung napang-abot kami niyan, baka, nako po. Baka naging ko na yan, baka tawag dito si Tatay Digong ay maging tatay ko na talaga. Pero grabe, sobrang ganda. Pwera biro. Sobrang ganda ni BP Sara. Hindi pa nagme-makeup. Wala pang makeup yan. Bagong gising pa nung kaharap namin. Oo, bagong gising pa nung kaharap namin. Talagang, alam mo yun, basta sobrang ganda. At walang alam mo yun, parang hindi ka mananawa sa pagmumukha niya. Sobrang tututukan mo, hindi nakakasawa yung beauty, natural, walang halong chemical. At kung tatanungin nyo ko kung nakita ko na ba si Auntie Claire sa personal, oo. Nakita ko na yan si Auntie Claire sa personal. Siya po yung gumaganap doon sa Conjuring. Hindi ko pa nakita ng personal si Auntie Claire. Pero ayon sa observation ko na nakikita ko siya sa TV, pabor ako sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon na ang kapal niya mag-makeup. Pansinin niyo po yung makeup niya kapag tumatagilid yung dito banda sa leeg. Hindi na ho pantay yung kulay. Paitim na yung sa leeg tapos yung sa mukha niya lang ay paputi. Totoo po. Nakikita ko po yan. Yan ang yan yung basihan ko at obvious naman. Putay na diamok na mas fresh si BP Sara kay Auntie Claire. Tsaka ito mas matanda ata si Auntie Claire kay BP Sara. Hindi ako nagkakamali. Wait lang parang mali. Parang mas bata pa ata si BP Sara. Parang mas bata pa ata si Auntie Claire kaysa kay Vice President Sara Duterte. Yan ang pagkakaalam ko. Tingnan natin Claire Castro age. Yan, age. So, Claire Castro. Ibang Claire Castro naman 'to eh. Born is June 27, 1969. Age. Wait lang age. Tingnan natin So si Auntie Claire ay 56 years old. Si Auntie Claire, si BP Sara naman. Si BP Sara ay BP Sara age. Tingnan natin okay. Mas matanda ho si Auntie Claire kay BP Sara. Si Claire Castro po ay 57 years old. Malapit ka na mag senior citizen, Auntie Claire Malapit na, Auntie Claire. Kaya pala naghahapit ka na ngayon okay, 57 years old si Auntie Claire. Si BP Sara ay pinanganak noong May 31, 1978. So si BP Sara ang edad po ni BP Sara ay
48 years old. Years old. So mas bata si BP Sara. Oo. At yung about doon sa magbe-best friend sila, wag na nga talaga. Malayo ang agwat nyo ni ano. Mas matanda pala si Auntie Killer. Kaya pala papunta na sa Agnas. Ay, sorry. Sorry. Agnas talaga. Si Attorney Rowena Guanzon naman, tingnan natin. Attorney Rowena, tingnan natin para patas. Patas, 'di ba? Tingnan natin. Asan na? Ba't walang lumalabas? So, si Attorney Rowena Guanzon ay pinanganak noong August 29, 1957. At ang edad niya po ngayon ay bakit walang lumalabas? Mapakahiwaga mo Ito. Hoy, age! Asan yung age? Asan yung age? Attorney Rowena Guanzon age. Bakit wala? Walang lumalabas. Eto! Okay, 68 na si Ma'am Rowena, si Attorney Rowena Guanzon, magsi-70 na. Tangina, mas mukha pang matanda si Auntie Claire sa kanya. Sorry. Ito to naman dyan na lang sa picture Ay, hindi, kasi parang edited tong kay Auntie Claire, parang zombie siya dito Pero Auntie Claire, 57. Hindi, sa totoo lang, partida si Attorney Rowena Guanzon ay parang BP Sara din na hindi masyadong pala makeup at simple lang manamit. Pero may 3 million Rolex. Sana all. Ma'am Rowena Guanzon, magbe-birthday ako December 18. Baka naman. Ay! Nanawagan. Nanawagan bigla no. Totoo naman 'di ba? Pino mo 68 years old si Ma'am Rowena Guanzon, tapos si Auntie Claire 57. Pero kung pagtabihin mo yung dalawa, parang magkaedad lang no. Mas maganda pa nga si Attorney Rowena Guanzon, boyish pa yan Okay, tama na yung pangnalait. Dito tayo. Eto, sabi ni BBM. PBBM tumanggap ng pinakamababang satisfaction rating sa kasaysayan bilang presidente. Ano pa bang aasahan? Ito puwera gold. Ano pa bang aasahan natin? Ito, tuturuan natin. Turuan natin, magbigay tayo ng advice sa kay Pangulong Marcos, kasi 'di ba sabi niya pinaparinggan niya naman din daw tayo. Naririnig naman, pinapakinggan niya daw ang ating mga opinion. Sabi niya yan, 'di ba? Ngayon ito kasi gawin mo para tumaas yung satisfaction tiwala ng taong bayan sa iyo, o satisfy ano man Tagalog na satisfy? Satisfy. Nasa dila ko na pagkawili ba? Tama ba? Hindi. Basta, yung tiwala ng taong bayan sa'yo, unang-una kasi gayto gawin mo. Palitan mo si Auntie Claire. Palitan mo. Yan yung unang naninira sa'yo Pangalawa, ipakulong mo si Martin Romualdez. Pangatlo, ipakulong mo si Sandro Marcos. Pang-apat, ipakulong mo ang magkapatid na Araneta Marcos. Ang magkapatid na Araneta, si Lisa Araneta at ang kapatid niya. At ang panglimang gagawin mo, bumaba ka na sa pwesto mo dahil wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan. Yun ang pinaka-the best. Wala na. Wala ka nang ibang gagawin. Kapag ginawa mo yan, babalik ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Tsaka isa pa, magpa-hair follicle test ka sa harap ng taong bayan. Babalik ang tiwala sa iyo. Kahit, alam mo Marcos, kahit anong gawin mo ngayon, wala na, sinira mo na ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Sinira mo na, hindi mo na maibabalik yung ibinigay namin noon nung 2022 election. Nung 2022, kung di ako nagkakamali, nung 2022 election,
Tama, yun nga. Bilagbilang pa no? Hindi mo na maibabalik yung tiwalang ibinigay namin sa iyo dati. Sa totoo lang, hindi na maibabalik yun. Sinira mo ng gusto. Binigyan ka na nga lang isang beses na pagkakataon para ayusin ang tingin sa inyo ng taong bayan sa pamilya nyo na sinasabing kawatan, magnanakaw, gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera. Pero mas imbis na ayusin mo yun, tangina, tinriple mo pa. Marcos, you eating mannerb. Ayan na naman yung eating mannerb na yan. Naririnig ko na rin yun sa ibang vlogger eh. You eating mannerb. You getting mannerb ba tayo, di ba? Kanya-kanyang version yan, no ka ba? Version ko yan eh, bakit ba? Yun ang pinakagawin mo. Yun yung pinaka-last na gawin mo. Mag-resign ka, ipakulong mo, ipakulong mo muna lahat. No? Ipakulong mo muna lahat. O kaya kung hindi mo kaya sila ipakulong dahil mahal mo sila sa buhay, mag-resign ka. Pinaka the best na gagawin mo. Wala ka na ibang, kahit anong gawin mo na ipakulong mo lahat ng mga kontraktor sa Pilipinas, lahat ng mga congressman ipakulong mo, wala pa rin mangyayari. Galit pa rin sa iyo ang taong bayan. Alam mo kung bakit? Dahil ikaw mismo ang pinuno sa kung ano mang nangyayaring trahedya or nangyayaring gulo ngayon sa bansang Pilipinas. Naggaling sa iyo yun. Kaya dapat umalis ka na. Yung ratings na mismo. Etong ratings na to, saan na yun? Saan na yun? Nawala yung ratings na yun. Yung ratings na pinakita ko kanina, parang mo lang yun, parang himahinasyon mo sa pagkausap mo sa tatay mo. Hindi totoo yun. Ha? Tapos bigla ko biglang sumagi sa utak ko na hindi kaya yung mga peking survey yun yung pinapakita kay Marcos. Oh darling, sabi ni Ma'am Sitars, darling, this is your survey. Ang taas ng survey ng mga Pilipino sa iyo. Ay, hindi pala, mali. Ang taas ng survey, ang taas ng tiwala ng mga Pilipino sa iyo, darling. Itong si Marcos, dahil utu-utu naman tong si Marcos, tuwang-tuwa naman siya. Grabe, mas gaganahan ko pang magnakaw sa Pilipinas para mas tumaas pa yung survey ko. Biruin mo dun sa survey kanina, 77% ang survey ni Marcos. Samantalang kay BP Sara, 22%. Ayop na yan. Ang galing no? Ay naku Marcos, hanggang kailan ka ganyan. Dito naman tayo. Eto malupit. Biglang tumahimik. Bakit tahimik si Congressman Luistro? She was the cheerleader of Martin Luther King. Hindi ba kaya may flood control dahil kay Speaker Char? Ang bilis ng basa ko. Ulitin ko. Bakit biglang tumahimik si Congressman Luistro? She was the cheerleader or cheerleader ni Martin Romualdez or ni Martin Luther King ayon kay Attorney Rowena Guanzon. Hindi ba kaya may flood control dahil kay Speaker? Di ako totoo, no? Ba't kaya tahimik ngayon? Uy, shoutout dyan kala Kangkong, sa sister ko, si Sister Paulo Ortega. Uy, kamusta na yung mga boylet natin dyan? Tumatayo pa ba? Ay. Oy, kamusta na? Yung sister ko dyan na Balbasarado, Juding yan. Oo, kalahi namin yan nila Banat Bay. Mga Juding yan, ha? Maraming boylet yan dyan sa distrito niya. Ay, bakit tahimik kayo? Si Pastor Abante, na sugo ng Panginoon Diyos. Diba? Tiga buhay ng mga kaluluwa ng mga demonyo.
O, kamusta na? Sila Kangkong, si Dan Fernandez, si Paduano, wala man lang kayo kokak dyan. O, lalong-lalo na si Kimbo. O, kamusta na, Kimbo? Tahimik niya. Why? O, Congressman Luistro, kamusta na? Ba't bigla ka na nahimik? Ha? Dahil sa tupad, dahil merong tupad dahil kay speaker. Merong AX dahil kay speaker. O ngayon isigaw mo naman, merong flood control scam dahil kay speaker. O nga no? Ang ganda nun. Merong flood control scam dahil kay speaker. Biglang tumatahimik silang lahat, no? Utang na, wala silang kebu eh. Hanggang ngayon, tahimik sila. Nung una, siguro, ang iniisip lang natin nun, ay, gumagawa lang ng script yan. Kaya hindi pa bumubuelo. Oo, hindi pa nagsasalita. Utang na, hanggang ngayon, mag-iisang taon na, wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi nila kaya talagang lusutan. Oy, kamusta naman yung sister? Oy, na-miss ko talaga si Sister Ortega. Mukhang mahaba na yung hairball natin dyan, ha? Sister Ortega, kamusta ng mga boylet dyan? Kamakailan lang nagsasalita ka pa, bigla ka nawala ngayon. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi kayo natatakot kayo na ilabas ni Saldico yung video? Hoy, eto ha. Hindi, sige, sa isang video ko na lang to sasabihin. Pero sige. Alam nyo ba na may pinangahawakang video si Saldico na andon ang mga congressman? At ang malupit pa rito, yung video na yun kinalat sa 10 tao. Kasi nga naman, delikado ang buhay ni Saldico. Pwede siya ipapatay, pwede siya ipatumba kagaya ng gagawin kay BP Sara Duterte. Kaya ikinalat niya na hanggat maaga pa. Ayun yung kinakatakutan ng ibang mga congressman, kaya yung ibang mga congressman ay tahimik. Inom muna ako ng tubig at ako'y namamaos na. Tahimik kayo ngayon, ha? Hindi kaya kinakabahan na kayo? Baka sa susunod na mga part ni Saldico ilabas na yung mga pangalan nyo. Paktay kayo dyan. Malapit na. Ha? Soon. Baka mamaya o bukas. Andyan na ang video ng part 10 ni Saldico. O, eto pa. Ay, grabe. Etong galawan ng mga dilawan. Marcos Jr. umapela. Hanapin ang katotohanan. Pagpapakumbaba at pagmamalasakit tulad ng mahal na Birheng Maria. Tangina ka, dinamay mo pa yan. Tangina, no? Dati, ang Katoliko ay ginamit laban sa mga Marcos. Para mapababa sila sa pwesto, para puksain ang kanilang kasakiman at pagnanakaw. Ngayon, ginagamit ang mga Katoliko para sa mga ganitong propaganda ni Marcos Jr. Ang lupit. Anong alam ni Birhen Maria sa kakupalan mo? Aber, ako hindi po, wala akong pinapanigan ng mga reliyon. Lahat yan, nire-respeto ko. Kahit yung relihiyon ni Abante, kahit busit na busit ako dun sa pastor na yun, nire-respeto ko yung relihiyon niya. Pero tanginan to, biray mo. Eto, galawan to ng mga dilawan, ha. Galawan to ng mga dilawan, yung mga kapag yung hindi na nila kayang lusutan yung issue, ang gagawin, magsisimba. Pag magsisimba, magpipicture-picture sila na binibendisyonan sila, dinarasalan sila. Kaya hindi na rin tayo magtataka na bakit ang dilawan at ang pulangaw, ang mga dilawang tae at mga pulangaw ay nagsasama na. Siyempre, pag may tae, may langaw.
Yun yung combination yan. Kombinasyon yan eh. Kaya ngayon, di na rin tayo magtataka na ang kumukontrol sa gobyerno ay mga dilawan pa rin. Kagaya ng sinasabi ko na dati, yung ginawa ni Cory Aquino ay ginagawa din ni Marcos Jr. Birhin-birhin ka pa, ulol. Ito naman po ang isa sa mga tuta ni Marcos Jr. Si Pinky. Ping Lacson nagtataka kung bakit tila nawalan na ng gana ang palasyo. Saan? Saan nawalan ng gana? Sa ICI? Nawalan ng gana sa ICI, bakit? Nagtataka ako kung bakit biglang nawalan ng gana ang Malacanang. Naniniwala pa rin ako na ginagampanan ng ICI ang layunin nito sa paglalantad ng mahalagang impormasyon. Sabi ni Senator Pinky Man. Bakit? May ano na ba? So ibig sabihin nagkakalabuan na yung ICI. Nagkakalabuan na yung ICI at ang Malacanang. Putang ina, kahit din naman din ako. Kahit ako sa kalagayan ng mga tao dyan sa ICI, na harap-harapan akong ginagawan tanga, hindi ko rin malulunok yan. Biruin mo, si Marcos Jr. ang nag-recruit sa amin papuntang ICI, tapos dun di siya magpapaimbestiga. Ano yun? Kaya nga hindi ko masisisi yan si Singson ba't aalis siya, kasi nga ginagawa lang silang puppet dyan ni Marcos Jr. Yan naman talaga eh. Ano pa bang makikita niyong ganap ng mga tao dyan sa ICI? Diba puppet ng administrasyon? Ay sino ba nagbuo niyan? Sino ba nagpopondo niyan? Masama pa niya, wala pang pondo. Pinangako lang. Sino ba ang nagtalaga ng mga tao dyan? Sino namili ng tao? Di ba si Marcos lahat? Siyempre yung mga yan, katulad na lang ni Singson, may pinapangalagaan na pangalan yan. Kaya nga buti nga kamo, etong si Mayor Benjamin Magalong, umalis dyan. Kung hindi siya umalis, butay na, masisira pangalan niya dyan. Kahit papano okay pa naman si Benjamin Magalong ngayon. Diba? So kung hindi nga talaga siya umalis dyan sa ICI, puta na, wala, habang buhay siyang sira dyan. Kaya yung mga tao dyan, tingnan mo, wala na yan, sira na sa taong bayan yan. Hindi na para pagkatiwalaan ng taong bayan yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Nagtaka ka pa, Ping Lacson, ha? No, eto na, ang pangit. Hindi, nakita ko pangit agad yun. Sabi ni Ronald Llamas. Eto si Ronald Llamas, bata pa lang ako, kupal na to eh. Ngayon na matanda na ako, kupal pa rin. Putay na, wala ka ng buhok, mukha ka ng burat oh. Sorry. Totoo naman kasi. Totoo naman kasi, nung bata-bata pa ako, kupal ka na eh. Ngayon na tumanda ka na, mukha nang burat yung ulo mo, kupal ka pa rin. Buwaba na naman ang self-esteem ko. Wala akong Rolex tsaka Gucci. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, dapat lang pangit ka eh. Gago. Pero marami ka namang barel. Di ba you were arrested for illegal possession? Uy! Tong ina, basag. Marami ka naman palang barel, Llamas. Ang gawin mo, ibenta mo yung barel, bumili ka ng Rolex tsaka Gucci. Ha? Oo, ano ka na lang, bili ka na lang. Benta mo yung mga baril mo. Tingnan mo, nakakasuhan ka. May mga kaso ka pala dyan. Sa Rolex, walang kaso. Nakaka-attract pa ng mata ng tao yung Rolex na yan. Sa baril, kinakatakutan yan. Okay na siguro may isa ka.
may isang ano ka, may isang baril ka sa bahay mo pang self-defense. No, pero dapat may papeles, 'di ba? Oo, tapos ibenta mo yung baril, okay, benta mo sa mga sa mga tropa mong makakaliwa. Okay, donate mo. Kaso, paano yung pambili mong Rolex? Tanginan to, si Liamos ang putang kailan. Ang tanda-tanda na, kupal pa rin. Hindi lang kupal, bobo pa. Ito yung mga pinapanood ng iba na, yung mga malalalim daw yung... Ito yung palagi nyo napapanood sa mga interview ng mga ibang mainstream media, ng mga political analysts. The legend political analyst. Mga professional political analyst. Putang na, pag pinakinggan mo, English. So, pag English, alam naman natin mga Pilipino ngayon, medyo hinahangaan kanila pag English eh. Pero pag tinranslate mo sa Tagalog yun, putang na, mas maganda pa, mas magaling pa ako magbigay ng opinion eh. Sa totoo lang, mas magaling pa ako magbigay ng opinion dito sa kalbong mukhang burat na to. Hindi ko hayaan maging ganito pa. Dito, promise pa nga. Hindi ko hahayaan ng pangalan ko na umabot ako sa ganitong edad na kupal pa rin ako. Ang pagiging kupal, dalawa yan. Kupal ka sa lahat ng bagay, mapatama man o mali, putay na ang pangit nun. Pero kung kupal ka, dahil sa mga kupal na tao kagaya nito at kagaya ng mga kawatan sa gobyerno, maganda yun. Palakpakan yun. Kupal ka sa mga kawatan sa gobyerno, kupal ka sa mga taong katulad nitong kupal, maganda yun. Pero kung kupal ka, ultimong tama naman yung ginawa ng tao, kukupalin mo, may tama ka. Di ba? Yun eh. Kitang-kita ho doon sa issue ni Atty. Rowena Guanzon na wala siyang pagkakamali. Wala siyang pagkakamali doon. Putang ina, dayuhan ka. Ako, Pilipino, lugar ko to, babastusin mo ko, puta basag yung nguso mo sa akin. Kaya sabi ko sa video ko sa post ko nung kasagsagan ng issue na to, tangin ako, sabi ko, kung ako yung nasa lugar ni Atty. Rowena Guanzon, kaharap ko tong kalbong half Chinese, kahit pure Chinese ka pa, pure Chinese, Japanese, or ano pang tolonggis ang lahi mo, pag binastos mo ko, kahit nasan ka, sapak ka sa akin. Kahit naman sino magagalit doon. Umubo lang si Atty. Rowena Guanzon at may testigo ng lumabas diyan. Kung ano yung kaganapan talaga nangyari. Umubo lang yung tao. Sisitahin mo na na babastusin mo ng ganun. 'Di ba? Putangin na, kagaguhan 'yun. O hindi kaya ang minsan napapaisip ako na hindi kaya set up yung ginawa kay Atty. Rowena Guanzon na para lang matrigger sa galit niya at para masiraan siya ng mga kapwa niya kakamping. Kasi kakamping po ito si Atty. Rowena Guanzon, pero ang kinagandahan dito kay Atty. Rowena Guanzon, yung pagiging kakamping niya ay itinutuon niya sa tama. Kapag alam niyang tama, pabor siya doon. Pag alam niyang mali, ayaw niya doon. Ayun yung maganda. Hindi po ito DDS. Pinagbibintangan ng mga kasamahan niyang DDS ito, pero hindi ho siya DDS. Hindi siya Duterte supporters. Sa halip nga po, si Leni Robredo ang binoto at ang ikinampanya niyan nung 2022 election, di ba? So yun yung kinaganda dyan Kahit sino pa, sabihin na natin na etong si Rowena Guanzon ay isang supporters ni Marcos. Malabo yun kasi may utak to Mga walang utak mga supporters ni Marcos Kahit pa supporters ni Marcos yan, kung makikita naman nating tama yung ginawa niya, ba't hindi natin kampihan? O halimbawa, supporters ni Marcos tong nasa kalagayan ni Atty. Rowena Guanzon. Puta, nakakampihan ko yan. Tama siya mali itong kupal na dayuhan na to Ganon yung punto dyan kaso eto, kupal,
bobo na, tanga pa, tumanda ng katangahan ng sa mundo, wala nang natutunan, wala nang naisalpak sa kukote niya, kundi katangahan lang. Ayan, tumandang kupal. Ay nako, Liamas. Tanda mo na sa larangan ng politics, ganyan ka pa rin. Biruin mo, bata pa ako, ganyan ka na. Hanggang sa pagtanda ko, ganyan ka pa rin. Nakakahiya yun. Ew. O hindi kaya Attorney Rowena Guanzon baka crush ka nito? Eh di amak na mas maganda ka naman dun sa naging jowa nito. Hindi kaya, malay mo naman. Ay nako. O ito pa, ang dami pa natin dito. Ito. Sen Bato, lumabas na ang arrest warrant o arrest. Warrant of arrest mo. Huwag ka pa kidnap, igiit mo na may karapatan kang dalhin ka muna sa harap ng hukuman ng Pilipinas. That's true. Yan naman talaga din dapat. At yan din dapat yung ginawa kay Pangulong Duterte. Iharap muna sa hukuman ng bansa natin bago dalhin sa ICC. Yun naman talaga din yung dapat. Oh. Oh. Naging, eto malupit oh. Nagiging kaming mas. Nagiging, putay na pati ba naman to, choppy ka Marcos. Nagiging kaming mas masipag kapag nakikita namin kayo. Saan dito sinabi? Ay, guys, i-comment nyo nga to kung saan niya to sinabing event. Nagiging mas masipag kapag nakikita namin kayo. Sino may mga tax player? Yung mga tax player ba ang talaga magiging masipag na ang dami mo nakuha sa amin. Okay, eto na po. Yung kumakalat po na video ni Saldico. So ito po, panoorin po natin. Uy, matay ma-play. Ito po. So yan, may isang lalaki na dinakip ng mainit na balita, ex-kong Saldico. Totoo ba ito? Ayan ha. So may kita natin, may pulis, may mga pulis. At ayan, may lalaking yung muka? Tag dito? Nakamaskara na dinakip ng mga kapulisan at nakasalamin, balot na balot. So saan to? Parang sa Senado naman to. Parang sa Senate. Okay? At nananakbo si ating reporter. Ate, baka madapa ka naman. Ate, baka madapa ka naman ha. Oh. Ayan, nananakbo si ate. Oh, so yun. Ito, may ano pala. May audio. Nawala. So, ayon sa nakita natin, hindi ito si Saldico. Wala naman na balitang nadakip na si Saldico ah. At kung sakali mang mahuli si Saldico, anak ng teteng, hindi na nila ipapakita dito sa Pilipinas yan. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang ang makakahinatnan ni Saldico. Maaaring patayin siya at maaaring ibaliktad niya or baliktarin niya ang kwento niya papunta sa mga Duterte. Yan lang ang kakahinatnan ni Saldico. Pag hindi pumayag si Saldico sa kagustuhan ng mga anti-Duterte na yung lahat ng binulgar niya ibaliktad niya kay BP Sara, ang pupuntahan lang ni Saldico ay kamatayan. Ako na nagsasabi sa inyo. Yan lang, dalawa lang yan. Kaya itong huli-huli na to, malabo to at wala naman tayo napanood na balita. Nagbabiral kasi to, may nag-send lang sa akin. So i-correct lang natin. No? At ito na nga po yung panayam ni ito po yung video mapatungkol sa tangkang pagpatay o tangkang pagpapatumba kay Vice President Sara Duterte. So ito po, panoorin natin. Talagang gurgurin ang oposisyon. So nakikita nyo naman po ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo.
So dalawa na yung nawala. So bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, no? At yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood control scam, no? Yes naman nun. So, ang nabanggit doon, ang dadalhin sa dahig ay itong si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. So, ito pala yun. Mali ako nung na-play. Ito ata yun. May Yan. banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Nako. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte noong panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Ano daw? Ulitin nga natin. banta sa buhay ni Inday Sara Okay. Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte noong panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya. Nayariin din ang Marcos. So, ibig Jr. sabihin, nauna pa pala si Marcos Jr. na magsabi. Parang nauna pa si Marcos Jr. na magbanta kesa dun sa video ni BP Sara. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. Nako. Pwede rin talagang totoo to, alam nyo. Pwede rin totoo tong sinasabi ni Atty. Harry Roque kasi matindi na yung galit ng taong bayan kay Marcos eh. So kung sakali man na talagang may gago, may sobrang inis na inis sa kanya, unahan man siya o anong mangyari sa kanya, dahil maraming inis sa kanyang mga Pilipino, dahil sa nangyayaring nakawan ngayon, ang mangyayari parang may isang tao din na pinagbilinan na hindi pwedeng makaupo si BP Sara bilang presidente. Grabe, no? So talagang preparado na pala talaga. Noon pa man pala talaga preparado nang ipapatay si BP Sara. Hindi. Grabe to. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Grabe. Intindi nun. Pero syempre, 'di ba? Kailangan nating magdasal. Yan na lang magagawa natin sa panahon ngayon eh. Magdasal na lang talaga eh. Kung ano mang relihiyon mo, ano man ang pinapaniniwalaan mo, ang pinaka natatanging kapangyarihan or malalapitan natin ay pagdarasal. So kung ganyan man na kahit walang mangyaring masama kay tawag dito kay Marcos Jr. ay may bumubuelo para itumba si BP Sara Duterte. Tindi. Hoy, mat napindot ko yung tawa. Tindi nun. Ang tindi ng nila, no? Ang dumi talaga ng politics world. O eto muna, last na ito. Panoorin natin tong panayam ni Remulla doon sa video ni Saldico. Now let's talk about Zaldico and his videos. Do you believe them? Parang AI eh. Yung video, Kasi marami yung boses niya parang masyadong hindi, parang ako lang, when I saw many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. but do you believe... Tsaka ang dami kasing cuts eh. Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat dyan, tuloy-tuloy. Dapat yan, walang putol. Dapat dyan yung ganun talaga, yung talagang off. Ano pala? Saldico, hinahamon ka pala ni Remulla. Sa susunod kasi Saldico, gumawa ka daw ng isang buong video.
para mapatunayang hindi ito live. Ay, hindi ito AI. Putang ina, ba't mo... Ay, putang ina, ombudsman to. Hindi marunong tumingin ng AI sa hindi. Ombudsman ka, di mo alam yun. Gamitin mo confidential pan mo, hoy. Ay, wala na nga pala to. Gamitin mo yung pagiging ombudsman mo kung paano mapatunayang AI yun. Ang sinasabi na walang censorship. Pero pag niredact mo yan, meron ka tinatago. Ano tinatago nila? Pero may mga binanggit si Zaldico. Pero maraming bagay doon na may factual basis. That we're taking the lead on that. Siyempre, Like what, for example? ano yan, alam mo dito, yung mga fact-finding teams, they're all aware of that. And they're not setting aside anything. And they have no instruction to do anything like that. I don't even know many of them in the fact-finding teams. Pero I trust them with the job. This is an institution, Karen. It's not about me. It's about how the institution acts on this problem. But for example, binanggit ni Zaldico na tinawagan siya ni former Budget Secretary Mina Pangandaman, humihingi ang Pangulo ng 100 billion pesos worth of projects. Si allegedly, alam na ni Yusek Adrian Bersamin, di ba? Alam natin ang buong kwentong to. Iniimbestigahan ba ng Office of the Ombudsman? Number 1, si former ES Bersamin. Former Budget Secretary Pangandaman. Ano? Magandang tanong to. Yari dito si Remulla. Checkmate dito si Remulla. Pakinggan natin ang sagot niya. Ongoing. Yes. Pati si Ongoing daw, ongoing. Putang ina, doon pa lang sa sinabi mong AI yung video ni Zaldico, maling-mali ka doon. Tanga. Maling-mali ka doon, Remulla. Doon pa lang sa sinabi mong, sa tingin ko, AI yun. Yung hininga pa lang eh. Yung pagsasalita pa lang eh. Putang ina, doon pa lang hinusgahan mo na hindi na dapat imbestigahan yung mga sinabi ni Zaldico laban kay Bersamin, kay Martin Romualdez at sa lahat. Sa lahat. Pinatunayan mo na hindi mo na kailangan imbestigahan. Maling-mali ka dito, putang ina. Hindi gumamit ng utak, ginamit lang bunganga. Bobo talaga. si Yusek Adrian. Ongoing. Yusek Trijiv. Ongoing. Ongoing? Paano magiging ongoing? Sinabi mo na nga AI yung video ni Zaldico. Ano yan nasa responsibility namin yan. It's not all about power. It's about responsibility. Oo, okay, tamo. Alam mo pala yung responsibility. Alam mo pala naman pala yun eh. Yung responsibilidad ng pagiging ombudsman. Isa yan na wag kang maging one-sided. Ang pagiging ombudsman nasa gitnaan lang yan. Neutral yan sa bawat pagitan. Hindi ka pwedeng pumunta sa isang side lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa side ni Martin Romualdez. Hindi ka pwedeng pumunta sa side ni Zaldico, kundi nasa gitnaan ka lang. Dahil ombudsman ka, yun dapat yun. Ako nga alam ko, ikaw hindi mo alam. Tanga. You cannot set aside anything that will seem to harm the Filipino people. Oh. Dapat dyan, lahat yan, aware ka. Oh, yun naman pala eh. Ongoing lahat yan. Oo. Pero kung ongoing ito, it means ang naging basihan ng investigasyon is the testimony of Zaldico. Meron pang iba eh. Meron kasing mga statements pa si Bernardo. May statements sila Alcantara. Pero para may ibang statements na naging basihan. If they coincide, then kasama na yan. What is your relationship with former Executive Secretary Bersamin? It was good in the beginning. But we had our disagreements already later. But then how can he feel? Pero eto Remulla, na naginip ako sa'yo. Na kinokontrol mo daw yung si Bernardo. Na yung mga tinutumbok ni Bernardo ngayon ay nanggagaling pala sa'yo. Panaginip lang naman yan. Wala namang katotohanan yan. Panaginip lang naman yun eh. Ano ba yan? Ano bang pangalan nun? Research nga natin. Bernardo. Flood control. Yan Bernardo.
Si ex-Yusek si ex-Yusek Joaquin Bernardo. Joaquin ba? Tingnan nga natin, Joaquin ba ang pangalan niya? Joaquin ba yan? Joaquin. Roberto Bernardo, yan. Former DPWH Yusek Roberto Bernardo. Ang panaginip ko po dyan kontrolado ni Remulla para wasakin yung mga rebelya. Uy! Kasi yung mga rebelya kasi po ay hindi pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kaya pinag-iinitan at sa pamamagitan ni Remulla para masolo ang Cavite ay ginagamit nitong si Roberto Bernardo para sirain ang mga rebelya. Ayon yan sa panaginip ko. Hindi ko lang alam Sana totoo ba yun? Sure that you will not use your office, the powers against him now. Hindi ako abusado, Karen. I've never been known to abuse any of the powers given to me. Hindi ka abusado, ginawa mo nga kay Pangulong Duterte, gago. Paano hindi ka abusado? Iyan nga, walang taran na nga nagnanakaw, hindi mo man panagot-nagot Ombudsman ka Hindi mo maasikaso yung para mawala sa posisyon si Bongbong Marcos. Maniniwala lang kami sa iyo, Remulla, kapag inalis mo or pag pinatawan mo or kapag pinanagot mo si Romualdez at si Marcos Jr. sa nakawan ngayon. Doon papalakpakan kita. Sa ngayon, fuck you ka muna. Ha? Hindi ko po pinag-aaksayahan yung excuse me. Hindi ko pinag-aaksayahan yung mga katangahan na mga salitaan ng tao. So yun, mga banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo ho dito sa tangkang pagpapapatay kay kay Vice President Sara Duterte at dito sa viral video ng di umano'y pagdakip kay Saldico? Totoo po ba to? Hindi. Para sa akin, hindi ho. So ano pang may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.